So pag MRI, ito yung kaliwa, ito yung kanan. Baliktad kami tumingin eh. Tapos ito yung ilong nyo, nandito yan. Yung ilong nyo. Tapos ito yung mata. Okay. So parang nakaganito yung hiwa. Okay. Ito yung likod. Ito yung tenga. Uh-uh. Tapos sa may taas, o yan na yung mata ninyo, tataas pa tayo. Tataas pa unang mata. Sa kaliwa, ayan na, nakikita niya malaki. I'm sure nakita niyo ito dati pero di pa niya na maalala. So, tinanggal niya ni Dr. Sutherland pero nakita niya ito nasa gitna. Ito. Yeah. Isang malaking ugat yan sa utak. Itong blue one na ito yan. Okay. So, superior sagittal sinus. So, hindi pwedeng galawin ho yan. Kasi pag naputol yan, magkaka-stroke ko kayo. So, pag yung bukol na ganito, tawag dyan meningioma, madalas talaga silang katabi ng malaking ugat na yan. Alam namin yun. So, inaabangan talaga namin na may mga parte ng bukol na yan na malapit siya doon sa, o nakadikit siya doon sa ugat. Kasi iiwan talaga namin po yun. Kasi, mas mapapahamak ko kayo kung subukan tanggalin, tapos madamage yung ugat. Kakastroke po kayo. Hindi nagagalaw yung kabilang kalahati ng katawan. Mga ganoon. So, tinanggal ko ni Dr. Sutherland. Papakita ko po yung pagkatapos ng MRI. Pagkatapos ng surgery. So, tinanggal niya. Ayan, tanggal. Kaya nakita niyo ito, may linyang ganon. Kasi ito may bukol. Iniwan niya talaga yan kasi katabing-katabi niya yung isang ugat. Na yan. Ito din, ito. Saka ito. Ito ninyo. Yan ho. So, may mga binabantayan ho tayo. May mga tira talaga. Binabantayan ko yan. Paano binabantayan? Mag-MRI every year, ganyan. So, this was 2022, December 3, 2022. And then 1 year later, December 17, 2023. Kita niyo ito. Medyo lumaki ng konti. Compare natin. Ayan. Oh dear. Lumaki siya. Tapos dito din. Lumaki din ho ng kaunti. Ayan siya. Okay. Ito. Kumanin yung tubo niya pag ganoon. So, nung mineasure yan ng radiologist, ang measurement ho niya, nung 2022, 17 by 14 millimeters, maliit ho yun. Wala pang ano, wala pa, hindi pa kasing laki ng ano ko yan, ng thumb ko. Maliit lang ho yun. Ngayon, 21 by 20 millimeters. So in 1 year, mga 4 or 5 millimeters yung nilaki niya. So gano'ng kalaki ang 1 millimeter para makita ninyo, maglalagay tayo ng ruler. Real life size. Pwede naman mag-google. So, sabihin niya, real size ruler. So natin. Ito ho yan, lagi ko ginagamit to. So, ito ho yung millimeter. Ito 1, 2, 3, 4 millimeters. Ganito ho yung nilaki niya. Okay? Yung bukol ho na natira, ganito kalaki. Tapos lumaki siya to ganito kalaki. Naintindihan niyo? Yan yung ibig sabihin ng mga numero na yun. So, nilaki niya, ganito. Okay, in 1 year. So, magtataka pa kami, bakit lumalaki? Hindi. Kasi ho, pag may bukol, isa lang naman ang gusto nilang gawin eh. Lumaki. Tapos ang meningioma, lumalaki siya at a rate of 3 to 5 millimeters per year. So, sinusundan lang ho niya yung kung ano yung natural na habit niya. Okay? So, yung sa inyo ho, yung pathology, sinanyan sa biopsy, alam ko sinabi na rin Dr. Sutherland sa inyo. Yung pathology, ito ho, meningioma, WHO grade 1. So, ibig sabihin, hindi ho siya cancer. Yun yung usual na nakita namin meningioma. Tapos, susundan lang din na yung normal na usual growth rate niya. Kasi may tira. So talagang lalaki din talaga siya. Umaasa lang kami minsan, hindi na sila lumalaki. Pero sa inyo kung lumalaki. So anong pwede natin gawin ngayon? Okay. So may tatlong bagay tayong pwedeng gawin. Yung una na hindi ko re-recommenda ay operahan mo lang ngayon. Kasi ho, dikit, maliit pa siya. Tapos dikit siya, alam ko dikit pa rin siya dun sa ugat.
So kung operahan ka, ganun lang ho ulit yung mangyayari. Maliit pa eh. So parang, dikit pa na, dikit sa ugat ulit. Tapos ayun, kaya magka-stroke. So baka hindi yon. Pangalawa, natawag ng observation, I'm sure okay na okay ka. Ensure nyo pa lang, lalakad kayo, pinapanood ka na kayo eh. So, ano bang ma-expect mo na symptoms mula dito pag sobrang lumaki siya katulad dati, baka manghina yung kanan ninyo, manghina yan. Or minsan mahirap mag-isip. Kunwari, papagawa ka ng desisyon. Anong susuot ko today? Medyo mahirap kasi dami mong iniisip. Or mabagal yung isip. Yun yung mga pwedeng simptomas na. Pero pinaka-glaring or pinaka-shocking para sa pasyente, hindi niya magagalaw yung kalahati ng katawan niya. Pag bumalik ulit yung symptoms. Kung ganun kalaki. Kailangan ganun kalaki yun. Nakita niyo laki niya dati, mga ganito kalaki yan dati. Yeah. Tapos ngayon, itira na ganyan lang kaliit. So kung ganito siya kalaki, sure ako, may hirapan kang galawin yung kanan. There's no medication that Wala pa ho eh. can slow it down. No, we have not invented any medication in 2024. In 2024, medyoma is a surgical disease. So, observation, ibig sabihin, MRI tayo every year. Mapapanoorin natin. Kasi minsan, ang growth nila hindi linear. Ibig sabihin na linear, 3 to 4 millimeters and 3 to 4 millimeters per year. Average lang po yung number na yun. Baka ngayon, this year, grow siya ng 5. Next year, 1. Tapos the next year, 3. Next year, hindi lalaki. Ganun sila eh. Yan. So, may role ang observation. Kasi yung symptoms na mararamdaman mo, baka wala. Kahit lumaki siya ng bahagya, wala kang Yun nga mararamdaman. yung in-explain ni Dr. Sutherland sa akin kasi nung unang meet ko sa kanya after nung surgery, tinanong niya ako yung kamusta yung pakiramdam ko, ganyan. Tapos tinanong ko din, alam niyo ba kung paano nagsimula? Sabi niya, it's actually unknown kasi yung Hanggang mom ngayon, ko, hindi na alam. ang family side niya